Nabalitaan na lang namin na gusto daw ipabago ng babae ng papa ko ang kulay ng pintura ng bahay namin para mawala na daw ang alaala ng aming pamilya. Inaway ko ang papa ko pero ang sabi niya lang sa akin ay mas nararamdaman niya ang pagmamahal ng bago niyang babae kaysa sa totoo niyang pamilya. Tawagin daw natin siyang Beauty at taong 2013 nang magdesisyon ng kanyang mama na umuwi sila ng Davao dahil gusto daw nito na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Pero ang papa ni Beauty ay nagpaiwan sa Cavite dahil malapit ito sa kanilang company dahil ang papa ni Beauty ay isang seaman. Pero simula nang umuwi sila ng Davao ay nagkahiwalay na ang kanyang mga magulang at nagkaroon na rin sila ng iba pang karelasyon. Karoon ng boyfriend ang mama niya pero nagkahiwalay din samantalang ang papa niya ay nagkaroon ng ibang babae pero itinira sa kanilang bahay sa Cavite. Kasamang tumira doon ang isang anak ng babae at nabalitaan na lang nila na gustong ipabago ang itsura ng kanilang bahay at sisimulan sa pagpapalit ng pintura. Ang gusto kasi ng bagong girlfriend ng papa ni Beauty ay mabura ang alaala sa bahay nila sa Cavite. Inaway niya ang kanyang papa at ang sabi lang sa kanya ay mas nararamdaman nito ang pagmamahal ng bago niyang pamilya. Taong 2019 na magpasya ang mama ni Beauty na magtrabaho na lang sa ibang bansa kaya lolo at lola niya na lang ang nag-alaga sa kanilang apat na magkakapatid. At taong 2021 naman ang mabuntis si Beauty kaya nagdesisyon siya na bumalik sa bahay nila sa Cavite at dito niya na makakasama ang kanyang stepmother. Noong una ay naging mabait sa kanya ang kanyang stepmom, pinaghahandaan pa siya ng pagkain pero nung dumating na ang nakabuntis sa kanya ay dito na nagbago ang ugali ng stepmother niya. Pinagtataguan sila ng pagkain at pati tinapay ay itinatago nito sa kanyang kwarto at hindi naman makaporma si Beauty dahil aminado naman siya na pakainin lang sila ng kanyang live-in partner. Dahil simula nang dumating ang kanyang live-in partner ay nahirapan itong maghanap ng trabaho kaya hinayaan na lang muna ni Beauty. At nung malaman ng mama ni Beauty ang kanilang kalagayan ay hinabol ng kanyang mama ang kanilang bahay dahil yun po ay conjugal property ng kanyang papa. Walang nagawa ang papa ni Beauty at ang kanyang stepmom kundi pabalikin doon ang mga kapatid ni Beauty kaya nabuo na sila ulit na magkakapatid. Hindi naman nagtagal ay nakahanap na rin ng trabaho ang live-in partner ni Beauty at ang papa niya naman ay bumili ng bagong bahay at doon itinira ang kanyang stepmom. Pero ang bagong bahay na binili ng papa ni Beauty ay ipinangalan sa kanyang stepmother para hindi daw ito mahabol ng kanyang mama. Kahit sigurado sila na pera ng papa niya ang ginamit sa pagbili ng bahay dahil wala naman trabaho ang stepmother niya. Bumili din ng bagong bangka ang papa ni Beauty at ipinangalan ulit sa stepmother niya. Halos lahat na lang ng mga bagong gamit na napupunta ng kanyang papa ay pinapangalan sa kanyang stepmom at gayon din sa nag-iisang anak nito na sunod din sa luho. Naawa na lang si Beauty sa bunso niyang kapatid na kaedad lang ng anak ng stepmother niya dahil hindi niya naramdaman ang ganong treatment sa kanyang papa. Ang sinasahod ng papa ni Beauty ay umaabot ng 150 to 200,000 kada buwan pero 30,000 lang ang binibigay sa kanilang buong pamilya. Ang kinasasama pa ng loob ni Beauty ay kapag binibigyan sila ng pera ng kanyang papa ay patago dahil nagagalit daw ang kanyang stepmother. Lagi ko pong inaaway ang stepmother ko at ang papa ko dahil napaka-unfair nila pero ako pa rin ang nagmumukhang masama. Okay naman ang stepmom ko sa mga kapatid ko, sa akin lang po siya hindi kumikibo dahil ako lang ang nangaaway sa kanya. Merong mga tao na pumapanig sa akin pero may mga tao na natotoksikan sa akin dahil sabi nila inggitera daw po ako. At ang sabi pa nila ay bakit hindi na lang daw kami mag-move on, sana po mabigyan nyo ko ng payo. Hayaan ko na lang ba o ipaglalaban ko pa ang mga naipundar niya samantalang kaming mga anak niya ay nakanganga. Hanggang dito na lang Ate Charis. At dahil dyan wala naman ako masyadong alam sa batas pero sa tingin ko pagkapanahon na kailangan yung pagparti-partihan yung mga kayamanan ng iyong food rackets ay mapupunta naman sa'yo kung ano yung para sa'yo. Lalong-lalo na kung batas ang magdidesisyon dyan, hindi naman yung stepmother mo. Pero yon ay pagka wala na si Paji pero dahil buhay pa siya ay siya pa rin ang masusunod kung ano yung ibibigay niya sa inyo. Pero para sa akin, maging thankful ka na lang din kung ano yung ibigay niya kasi kung tutuusin may pamilya ka na, kumbaga ang may obligasyon na sa'yo ay yung live-in partner mo o yung iyong asawa. At para naman sa karapatan mo at karapatan ng mga kapatid mo, sa tingin ko alam na ng nanay mo yan kasi nga diba hinabol niya yung bahay. Hindi lang tayo masyadong sigurado dun sa mga ari-arian na ipinundar at ipinangalan sa stepmother mo kaya mas maganda kung kumonsulta kayo sa abogado. Para maitanong nyo na rin kung sapat ba yung binibigay sa inyo ng papa mo sa laki ng sinusweldo niya para sa mga kapatid mo na wala pang pamilya. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Graduate ka na Leslie Machenzo at Kim Rose de Guzman ng Kabanatuan, Eri Pascual at Thea Galicia at shoutout na rin kay Kimberly. Kaya yun lang. Like and share para alam mo naman namin bukas. Bye-bye!